So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga, alam nyo, naluloka talaga ako dito kay Pantaleon Alvarez. Kahit paulit-ulit na po siyang sinusuka. Diba natatandaan nyo mga minamahal? Sinuka na po ng mga Duterte itong si Pantaleon Alvarez. Mismong si Sara Duterte pa ang gumawa sa iyo niyan. Ano yung ginawa ni Sara Duterte sa kanya mga minamahal noon? Noong si Pantaleon Alvarez ang House Speaker ng bansang Pilipinas, ano yung ginawa ni Sara? Diba pinatalsik siya? Ipinalit si Gloria. Diba harap-harapan ka ng binaboy? Tuso nga yan si Sara Duterte and yet ngayon, pinagtatanggol mo pa rin? Kasi alam nyo naman mga minamahal na gumugulong po yung impeachment plan para dito kay Sara Duterte. Lalo pat yung Makabayan Black ay gigil na gigil. As in galit na galit. Gustong manakit ng Makabayan Black dito kay Sara Duterte to the point na lahat na lang ng paraan, lahat ng butas na pwedeng makita, talagang sinisilip nila. Totoo nga naman mga minamahal na graft and corruption. Pasok sa graft and corruption yung ginawa ni Sara Duterte sa 125 million confidential funds dahil hindi niya nga may paliwanag ng maayos. And beside, hindi lang yun yung reason nila. Madami pa. So, sinaliksik, pinag-aralan nila, bago nila inilalakad. Inilalakad pa lang naman mga minamahal, hindi pa naman sa punto na nag-file sila ng impeachment. Nilalakad pa lang naman ng Makabayan Black itong impeachment cases against dito kay Sara Duterte. So ngayon, nagsalita, mga minamahal, itong si Pantaleon Alvarez. Alam mo, Pantaleon, minsan mahiya-hiya ka din naman sa pinagsasabi mo Ang sabi niya, kapag ginawa daw na ipapa-impeach itong si Sara Duterte, maglalaho daw po yung gumawa nun at beside, mga minamahal, hindi daw po papayag ang bansang Pilipinas. Mga minamahal, ang mga Pilipino hindi daw po papayag. Magkakagulo daw po to the point na ayaw niyong makakita ng totoong people power tree. Yung people power talaga yung talagang nagsisiksikan dyan sa sa EDSA. Kung ayaw nyong makakita ng ganon, huwag nyo daw hamakin, huwag nyo daw balakin, huwag nyong pag-isipan, huwag nyong gawin na ipa-impeach itong si Sara Duterte. Talagang taas noo mga minamahal na sinabi yan ni Pantaleon Alvarez na kapag in-impeach nyo, mag-file pa lang kayo ng impeachment, makikita nyo na talagang parang magkakaroon ng earthquake diyan sa sa EDSA kasi dudumugin daw po yan ng sambayan ng Pilipino. Pilipino daw po mga minamahal ang dudumog diyan. Sabi ko naman nung narinig ko, ano na naman tong kaipalan na ginagawa ni Pantaleon Alvarez. Pulang naman to salita. Natawa nga ako nung sinabi niyang dudumugin daw ang EDSA ng sambayan ng Pilipino. Yung rally nyo nga, yung hakbang maisog nyo nga, dinumog ba? Hindi nga natin makitaan ng sandamakmak na tao Kasi mga minamahal, yung ginagawa nila sa hakbang maisog, they are testing the water. Tinitingnan nila mga minamahal kung gaano pa ba kadami ang kanilang supporters. Diba? Nung una, totoo nga naman, doon sa Davao, syempre Davao, lugar nila yun. Diba? Totoo nga naman na medyo madami-dami yung 2,000 na dumalo. Pero yung ending mga minamahal ng kanilang hakbang ng maisog, ang ending covered court na. Wala na pong dumadalo mga minamahal. Sa covered court na po yung ending ng hakbang ng maisog nila. Hindi na po sa mga Freedom Park na kung saan ang dami talagang Pilipino. Wala na po mga minamahal. Talagang nung nakita ko na bakit dito na lang yung ending nila. Nasaan na yung mga tao? Biglaan na pagtanto sa pag-iisip-isip at pagnilay-nilay ko. Bigla ko na pagtanto na wala na silang nabubudol. Diba kahit gaano pa kalaki ang ginastos nila. Kami nga mga minamahal, nung kami, ng Sara Resign Rally sa hakbang sa Liwasang Bonifacio, konti lang talaga kami mga minamahal. Kasi hindi naman po yun in grande na sasabihin natin na ginastusan talaga namin na to the point na nag-invite kami ng politician. Wala, kumbaga pawang support lang yung talaga mga minamahal. Pero tingnan nyo, na pa-resign namin si Sara bilang
tawag dito, bilang Vice President ng bansang Pilipinas. Bilang Department of Education ng bansang Pilipinas. Pero ganun lang kami konti mga minamahal. Malaki po yung nagastos. 150,000, sobra. Mga minamahal, ganun po kalaki yung nagastos sa merienda, sa t-shirt, sa venue, sa sound. Ganun po kalaki. Mga minamahal, how much more pa kaya yung ginagawa nilang hakbang ng maisog sa Liwasang Bonifacio na nagtatagal ng ang daming araw, 8 days, mga ganyan. Magkano yung ginagastos nila, pero hindi naman po karamihan yung dumadalo. 'Di ba? Mga minamahal. So, not unless na lang kung bibigyan nyo ng tagi-1,000 ay talagang baka dumalo at bigyan nyo ng pamasahe, maghakot supporters kayo. 'Di ba? Baka posible talaga nga namang milyones yung dadalo dyan. Pero kung makikita nyo sa hakbang ng maisog nila, wala na talaga mga minamahal. Siguro, kung sakaling ipa-impeach itong si Sara Duterte, magkakagulo sa Davao. Feeling ko mga minamahal sa Davao lang, pero yung buong Pilipinas, hindi. Siguro, aminin natin, magkakaroon ng reaction. May reaction yung Pilipino, pero I think sa Davao lang. Yung Visayas at Luzon, huwag nyo kaming idamay. Ayaw naming madamay sa kaguluhan ninyo. May nagawa ba yung supporters ni Kibuloy doon sa KOJC? Nung time na nire-raid ang compound ni Kibuloy? Wala. Hanggang ngak lang, hanggang bunganga lang. 'Di ba? Wala naman mga minamahal. Walang nakapigil. O tingnan nyo, after 16 days, nahuli itong si Kibuloy. Tapos ano din yung sinasabi ni Amy Marcos? 32 million. 32 million mga minamahal. Siguro noon, oo. May mga nabudol. Pero hindi naman lahat ng bumoto na 32 million ay kabaro niya. Kasi yung iba doon mga minamahal, utos yun ng presidente. Hindi ko naman binuto si Sara Duterte dahil gusto ko siya. Binuto ko si Sara Duterte dahil sa Uniteam na sinasabi ng ating presidente na iboto niyo yan. Kaso hindi naman pala para sa Uniteam. Itong si Sara Duterte for personal interest, kaya nagsisi ako. Dapat hindi ako naniwala kay PBBM noon na iboto itong si Sara. Laking pagsisisi ko mga minamahal, sa totoo lang. Pero wala kahit ang ating presidente, nabudol ni Sara Duterte. Pero wala, ganyan talaga yung buhay. Pero yung sasabihin 32 million yung magrarally, hindi nga, wala nga sumasama mga minamahal doon sa Liwasang Bonifacio. 32 million ba yun? Na yung mga tao na parang 800 nga lang, pumunta doon si Takero Diba 800 yung estimated yun ng mga tao doon? Tapos sasabihin 32 million yung sasama. Paano naman makakapag-generate? Oo, makakapag-generate ng galit. Pero sa una lang yan, kasi tingnan mo yung mga vlogger nila, maingay lang sa salita, pero yung sa gawa, wala. Ako nga mga minamahal nung sinabi na napag-usap-usapan pa lang na tara, maghali tayo para umalis bilang Department of Education niya si Sara Duterte. Alam mo kung ano ginawa ko? Pumunta ako doon sa Liwasang Bonifacio kahit nandito ako sa Northern Samar. Pumunta ako doon mga minamahal, nag-flight ako. Ganun po talaga ko na supporters, hindi po ako yung puro bunganga lang. Yung mga supporters si Sara Duterte na mga vlogger, for the sake of money. Mga minamahal. Tingnan mo si Banat Bay. Nagsasalita lang dyan sa kwarto niya. Tara mag-rally tayo, pero hindi naman pumupunta. Diba, ganun po sila ganun lang sila manling lang. Ganun lang sila kaingay sa social media. Pero yung actual na, wala, mga minamahal. Wala silang actual. Yan yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan. Diba? 32 million, magkakagulo. Dadampain yung Malacanang, niwala naman kayo. Wala yan, mga minamahal, lang yan. Eme lang nila yan, panakot lang nila yan. Pero pag nandyan, wala din silang nagagawa. Yun yung totoo dyan. Diba? So, yun po. It's me again, mga minamahal. Yun po yung sinabi ni Pantaleon Alvarez. Nek mo bulok. Yung separation nga ninyo sa Mindanao, hindi nyo nga nagawa kasi ayaw din ng mga taga Mindanao na mag-separate sa Pilipinas. 'Di ba? So, yun po. Maniniwala ba kayo na magkaka-people power tree? Comment nga kayo mga minamahal at babasahin natin yan. So, it's me again, si Mima Alicia Jo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.